Mabilis umuwi si Olivia nang makita niya si Gab. Pero pagdating niya sa bahay na inuupahan niya, inaapoy ng lagnat ang kanyang anak. Kaya't isang linggo rin siyang di nakapasok sa trabaho dahil inaalagaan niya to hanggang sa maging okay na si Baby Riley. Baby Riley, papasok na si Mommy sa work. Behave ka kay Tita Maya. Kausap ni Olivia sa kanyang anak, kahit alam niya na hindi naman siya nito sasagutin. Hinalikan niya ang kanyang anak at nagpaalam na siya na papasok na sa trabaho. Pagdating niya sa company, kaagad niyang nakita si Gab. Balak niya sana tong baliwalain pero mabilis siyang hinila nito papasok sa elevator. Habang tinititigan niya ito, hindi niya maiwasan ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Masasabi niya na wala pa rin palang pinagkaibang nararamdaman niya noon, pero di sila po pwedeng bumalik sa dati dahil para kay Olivia tapos na ang lahat sa kanila. Gustuhin man ni Olivia yakapin si Gab, hindi niya ginawa dahil mas lamang ang sakit na nararamdaman niya. Lumipas pa mga araw at palagi siyang kinukulit ni Gab. Sa totoo lang, nababaon pa siya ng damit para hindi siya mapansin ito tuwing uwian na. Nakikita rin niya na may dala itong bulaklak palagi. Alam niya para yon sa kanya, pero nagtaka siya dahil araw ng Biyernes hindi niya na to nakita pa. Siguro napagod na siya. Saad niya sa sarili. Buong araw naging abala siya sa trabaho. May staycation sila sa bahay ni Clarice at di siya makatanggi, kaya nakisuyo siya kay Mara na ito muna magbantay sa kanyang anak. Nang makauwi na siya, may hindi siya inaasang bisita. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Olivia sa kanyang ina. Anak, mag-usap naman tayo, please. Pakikiusap nito sa kanya. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Hayaan niyo na lang po ako maging masaya dahil ang akala ko, ikaw ang lagi nandyan sa akin pero ikaw ang nanakit sa akin. Anak, patawarin mo ko. Natakot lang ako. Saad ni Luz sa kanyang anak. Natakot? Saan? Natakot ka na maging masaya ako? Dahil nakikita mong mahal ako ni Gab. Bakit, Mom? Bakit sa lahat ikaw pa? Bakit? Puno ng hinanakit at tanong ni Olivia sa kanyang ina. Anak, umiiyak na sambit ni Luz. Makakaalis ka na't please lang, hayaan mo na lamang ako. Dahil masaya na akong kasamang anak ko at please, huwag ka nang pumunta dito. Sabi ni Olivia sa kanyang ina. Anak, patawarin mo ako. Niyakap ni Luz si Olivia pero di man lang yumakap si Olivia pabalik. Masakit din to para sa kanya pero hindi pa niya kaya sa ngayon. Hindi naman nawala ang pagmamahal niya sa mommy niya pero hindi niya talaga kayang patawarin to sa ngayon. Umalis na po kayo. Saad niya bago bumitiw at binuhat ng kanyang anak papasok sa silid niya. Doon umiyak nang umiyak si Olivia. Alam niya masama siyang anak at alam niyang darating din ang araw na mawawalang lahat ng hinanakit niya dito. Dahil kahit baliktarin man niya ang mundo, ina niya pa rin to at wala siya kung wala ito. Nakatulog na ang anak niya. Habang pinagmamasdan niya to, umiiyak siya. Ngayon pa lang sila magkakalayo. Hindi pa siya handa na ipakita ang anak niya dahil alam niya, pinsan pa rin to ni Luther. At hanggat kaya niyang itago kay Gab si Riley, gagawin niya. Maya, tawagan mo ako kapag may problema. Sorry ha, alam ko nahihirapan ka sa kanya. Sabi niya sa kaibigan niya. Okay lang sis. Masaya ako na kasama ko siya. Mag-enjoy ka at huwag mo na masyadong isipin si Baby Riley dahil baka umiyak ng umiyak. Nakangiting saad ni Maya. Salamat talaga sis. Pasasalamat ni Olivia at umalis na siya para pumunta sa bahay ni Clarice. Nang nakarating si Olivia, nag-iyakan sila at nagyakapan. Sobrang lumis nilang isa't isa. Masaya silang kumain ng dinner, pero nang pumasok siya sa silid na para lang sa kanya, nagulat siya dahil nakaupo si Gab sa kama. Han, tawag nito sa kanya. Akmang lalabas sana si Olivia pero nakalak ng pintuan at di siya makalabas. Siguro plano mo to, sigaw ni Olivia kay Gab. Hayaan mo ko magpaliwanag sa'yo. Gawin mong lahat, ilabas mong galit mo sa akin. Tatanggapin kong lahat, mapatawad mo lang ako, Han. Lumuhod to sa harapan niya. Umiwas naman ang tingin si Olivia dahil di niya kaya makita na lumuluhod sa harapan niyang asawa. Tumayo ka dyan, utos niya kay Gab. Ayoko. Hindi ako tatayo hanggat di mo ako kinakausap. Sagot naman ni Gab sa kanya. Bakit? Kaya bang hubarin ang pagluhod mo dyan ng lahat? Bakit sa tingin mo magiging okay na? Dahil sa pagluhod mo, maalis mong sakit na ginawa mo sa akin. Han, alam ko. Kasalanan kong lahat at wala akong excuse sa mga ginawa ko. Pero sana hayaan mo ko makabawi kasi mahal na mahal kita. Kung mahal mo ko, hindi mo ako sasaktan. Hindi ka magsisinungaling sa akin at sana nalaman mo man lang na hindi akong kasama mo. Alam mo ba yon? Ang sakit dahil hindi akong kasama mo. Hindi ako ang niyayakap at hinahalikan mo. Pagkatapos nalaman ko pa na kasunduan lang ang lahat sa atin.
Minahal mo ba ako? O pinaglaruan mo lamang ako? Kasi kung mahal mo ako, sinabi mo sana sa akin ng lahat. Hindi ka sana nagsisinungaling sa akin. Ang sakit. Ang sakit dahil pinagkaisahan niyo ko. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Ano bang ginawa ko para gawin niyo to sa akin? Niyakap ni Gab ang legs niya at paulit-ulit tong humihingi ng tawad sa kanya. Pero naging manhid na siya at hindi niya na alam kung mapapatawad pa ba niya ito. Bitawan mo ko. Sigaw niya dahil pinilit siyang yakapin ni Gab na mahigpit. Pero sadyang malakas si Gab. Kaya walang nagawa si Olivia kundi hayaan na lamang ito. Pero never siyang yumakap pabalik dahil para kay Olivia hindi niya ito naisbigyan ng kahit konting pag-asa. Sa wakas, bumitaw na ito kaya pareho silang nakaupo sa kama at nakakabing ang katahimikang namagitan sa kanila. Tumingin si Olivia sa orasan at nakita niya mag-aalas 11 na ng gabi. Humiga siya at umiyak ng umiyak dahil namimiss na niya ang anak niya. Parang gusto niya nang umuwi. Biglang bumukas ang pinto at niyaya na sila na lumabas. Okay ka lang? Tanong ni Clarice sa kanya. Hindi, namimiss ko ng anak ko. Umiiyak pang sagot niya. Gusto mo bang umuwi na? Mahinahon ang tanong ni Clarice. Hindi, okay lang. Minsan lang naman to eh. Alam kong may intindihan ako ng baby ko at mabait siya. Sagot niya sa kanyang kaibigan. Hindi ko alam ang nangyari sa inyo pero alam ko magiging okay din ang lahat. Niyakap siya ni Clarence kaya doon lamang umiyak si Olivia. Pinilit niyang maging okay hanggang sa nakatulog na sila. Kinabukasan, nagising si Olivia na nakayapo sa kanya si Gab pero agad din niyang inalis ang kamay nito. Naligo sila at nagsaya at nang mag-uwian na kay Gab na sila pinasabay kaya bigla siya nag-alala. Saan kita ihahatid? Tanong ni Gab sa kanya. Hindi na ni Olivia natapos ang sasabihin niya dahil biglang may tumawag sa kanya. Hello, Maya. Bigla niyang nabitawan ang phone niya sa narinig niya mula sa kanyang kaibigan. What happened? Tanong ni Gab sa kanya. Pilit na pinipigilan ni Olivia ang galit sa nalaman niya. Kaya nagpatid siya kay Gab sa sakay ng bus. Muntik na siyang di nakapag-isip ng tama. Mabutit bigla niya naisip na hindi po pwedeng magkita mag-ama niya. Inintay niya muna makalisto bago sumakay sa jeep. Mas pinili niya mag-jeep dahil baka biglang bumalik si Gab at sundan siya. Na makarating siya sa lugar, diretso siyang pumasok sa loob ng bahay. Kagad niya kinuha ang anak niya na hawak ng mommy niya. Anong karapatan yung kunin ng anak ko nang walang permiso? Galit na tanong ni Olivia sa kanyang ina. Anak, gusto ko lang naman makasamang apo ko. Sagot naman ng mommy niya. Nang hindi nagpapaalam sa akin? Para ano? Dahil gusto niyo na pumunta pa ako dito? Ano ba talaga ang gusto niyo? Di niya na mapigilan ng sarili niya na sumigaw. Di niya na kayang itago ang galit niya at pagtaasan niya ng boses ang mommy niya. Hindi mo na ginalang ang mommy mo? Dumagundong ang boses ni Xander sa buong paligid. Bakit? Ginalang niyo rin ba ako? Kinuha niyang anak ko na hindi mo lang nagpapaalam sa akin. Ganyan na ba katigas ang puso mo? Kahit ang mommy mo na pagtataasan mo ng boses, hindi ka pa ba nakaka-move on? Wow! Move on? Parang andali lang. Parang wala lang. Ganun ba yon? Kung sabagay ikaw ang may gawa ng lahat ng to, masaya ka, diba? Masaya ka na kinulong mo ko habang ang asawa ko nasa labas ng nasilid at kasama ng peking Olivia. Sa tingin mo ba dapat maging masaya ka sa lahat ng ginawa mo sa akin? At ikaw rin, dapat ba nagpasalamat ako dahil nakaligtas ako kay Joshua? Tapos pinapirma mo si Gab? Para ano? Para iwan niya ako? Kasi gusto mo na maging miserable rin ang buhay ko kagaya mo. Pak! Biglang sinampal ni Xander si Olivia. Tumingin naman na masama si Olivia sa kanyang ama. Sige, saktan mo pa ako. Yan lang ba ang kaya mo? Sige, sampalin mo pa ako ulit. Utos niya sa ama niya. Akmang sasampalin siya ni Xander na may biglang humarang sa gitna. Subukan mong pagbukatan ulit ng kamay ang asawa ko at ako na makakalaban mo. May dieng sabi ni Gab. Umiiyak si Luz, ganun din si Olivia. Pero mabilis na hinila ni Gab si Olivia palabas sa bahay ng mga magulang nito. Kagad niyang pinasok sa loob ng kotse ang asawa niya at kagad nilang nilisan ng lugar. Pinahinto ni Gab ang sasakyan sa may gilid ng kalsada dahil di niya kaya makita ang asawa niyang humahagulhol. Han, tumahan ka na, sabi niya sa asawa niya pero patuloy lang sa pag-iyak si Olivia. Nahinto lang siya dahil biglang umiyak ang anak niya. Sorry anak. Umiiyak na kausap ni Olivia kay baby Riley. Niyakap niya ito na mahigpit habang pinapatahan. Anak ba natin sa? Kabadong tanong ni Gab. Oo, anak natin siya. Kalmado na ngayon si Olivia. Pinadede niya ang anak niya dahil nagugutom na ito kaya naman tumahimik na rin ito.
Habang si Gab bigla nilang umiyak. Mabilis niya niyakap ang mag-ina kaya hinalikan niya ang anak nila. Paulit-ulit sila nagpasalamat at humingi ng tawad kay Olivia. Hey buddy, I'm your daddy. Pakilala niya sa anak niya. Ihatid mo na kami sa bahay. Saad ni Olivia sa kanya. Okay, sagot niya at nagmaneho pa uwi sa bahay ng asawa niya. Buong biyahe tahimik sila pareho. Walang may gustong magsalita. Hanggang ngayon patuloy pa rin siyang umiiyak si Olivia. Nakatulog na si Riley. Hanggang nakarating sila sa bahay. Salamat sa paghatid. Saad ni Olivia kay Gab. Can we talk? Malumani pang tanong niya sa asawa. Huwag muna ngayon. Kung okay lang next time na lang, gusto ko na magpahinga. Sagot niya kay Gab. Okay, hon? Sagot naman ni Gab at hinalikan ng anak nila. Pumasok siya sa loob ng bahay. Nilapag niya ang anak niya sa higaan nila. Habang pinagmamasdan niya ang anak niya, hindi tumitigil sa pagpatak ang mga luha niya. Napapatanong siya sa sarili niya kung masama ba siyang anak. Kung ano ba ang naging kasalanan niya para mangyaring lahat ng to sa kanya. Bakit bang hirap mabuhay ng tahimik? Bakit bang hirap maging masaya? Ano bang mali sa akin? Ba't ganito ang kapalaran ko? Paulit-ulit pang tanong niya sa sarili habang patuloy na umiiyak. Pangarap niyang magkaroon ng dading mamahalin siya. Pero bakit parang ang hirap? Mahirap pa talaga siyang mahalin? Yon ang mga tanong na tumatakbo sa isipan ni Olivia hanggang sa nakatulog na siya sa labis sa pag-iyak. Si Gab na natili sa labas ng bahay nila Olivia. Nasasaktan siya sa mga narinig niya. Ngayon nagsinkin sa isipan niyang lahat at ngayon niya naalala ang pintuan nakalock nang pumunta siya sa bahay ng ninong niya. Masakit sa kanya makitang umiiyak si Olivia. Gusto niya itong yakapin pero hindi niya magawa. Hindi siya umalis at nakatulog siya sa labas ng pintuan ng bahay ni Olivia. Samantala, sa bahay ni Luz. Bakit mo sinaktan ang anak ko? Bakit? Sigaw ni Luz kay Xander dahil di niya inaasahan na kayang pagbuhatan ni Xander ng kamay si Olivia. I'm sorry. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Dahil laging bastos na siya. Sagot naman ni Xander. Sana hinayaan mo lang siya dahil ako naman ang mali. Bakit mo siya kinulong? Anong ginawa mo sa kanya noon? Pasigaw na tanong ni Luz dahil sa narinig niyang sinabi ni Olivia kanina. Ginawa ko lang yun dahil yun ang tingin kong tama. Tama? Ang pahirapan ng anak ko. Ang pahirapan ng anak mo? Bakit ba ako lang mali dito? Diba? Ikaw rin? Naiinis na sa ni Xander. Oo, nagkamali ako pero hindi ako dumating sa punto na ikukulong kong anak ko. Akala ko babawi ka sa kanya pero pinahirapan mo siya. Hiniyaan kita dahil ang sabi mo ikaw ang bahala sa kanya. Naalagaan mo siya. I hate you. Sigaw ni Luz at mabilis umakyat sa silid nila. Nagkulong siya doon at umiyak ng umiyak. Aminado siya nagkamali siya pero ginawa lamang ngayon dahil ang akala niya baka saktan lang ito ni Gab. At ang pagguha niya sa apo niya ibalak niya talaga para makita si Gab at ang bata. Alam niyang nahihirapan ang anak niyang si Olivia kaya't nais niyang bumawi para maging masaya na ang anak niya. Inaasahan na rin ni Lucy na magiging reaksyon ng anak niya at tanggap niya na galit ito sa kanya. Dahil mali naman talaga siya. Sorry anak, patawarin mo ko. Sorry, sorry. Paulit-ulit na sambit niya habang hawak ang litrato ni Olivia. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Xander. Pumantay ito sa kanya, tinawakan ito ang mga kamay niya. Sorry, alam ko mali ako. Sa lahat ng ginawa ko, sorry. Babawi na ako ngayon kay Olivia, pangako. Kahit ipagtabuhin niya ako, hindi ako titigil hanggang sa mapatawad ako ng anak natin. Saad ni Xander sa kanya. Sana lang gawin mo. Gawin na natin ang tama para maging masaya na siya. Mahal ko ang anak ko at pinagsisihan ko ang mga maling desisyon na ginawa ko noon. Umiiyak na sabi ni Luz. Mabigat ang pakiramdam ni Olivia nang magising siya dahil siguro sa pag-iyak niya kagabi. Nagilama siya ng kanyang mukha at uminom na maligamgam na tubig. Naglakad din siya palapit sa pintuan upang buksan ito. Nagulat siya ng pagbukas niya ng pintuan, nakita niyang tulog si Gab. Nakaramdam siya ng awa para sa kanyang asawa ngunit kagad din niya tong binaliwala. Gab, ba't dito ka natulog? Gising niya sa lalaki. Good morning, hon. Nakangiting bati nito sa kanya. Bakit di ka umuwi sa bahay mo? Tanong pa niya ulit sa lalaki. Hindi ako uwi ng bahay na alam kong hindi ka okay. Sagot nito sa kanya. Okay lang ako kaya umuwi ka na? Aniya kay Gab. Han, alam ko malaki ang kasalanan ginawa ko pero hayaan mo ko. Hayaan mo maging ama ko sa anak natin. Huwag ka na magtrabaho dahil kaya ko naman kayong buhayin. Tratuhin mo ko ng malamig, saktan mo ko. Baliwalain mo ko pero sana hayaan mo kong maging ama sa anak natin. Na maging asawa sa'yo ulit.
Alam ko galit ka sa akin, pero isang chance lang naman ang hinihiling ko sa'yo. Parang iiyak pang pakiusap ni Gab sa kanyang asawa. Hindi alam ni Olivia kung ano ba ang dapat niyang sabihin. Napahawak siyang bigla sa ulo niya dahil nakaramdam siya ng pagkahilo. Okay ka lang ba? Nag-aano lang tanong ni Gab sa kanya. Okay lang ako, sige na, umalis ka na. Sagot pa niya sa kanyang asawa. Kahit na pinapaalis niya ito, hindi kumilos si Gab para umalis. Hanggang sa bigla na lang nawalan ng malay si Olivia. Mabuti na lang mabilis itong nasalo ni Gab bago pa man bumagsak sa sahig. Mabilis na binuhat ni Gab ang kanyang asawa papunta sa kanyang sasakyan. Kaagad din niyang kinuha ang anak niya sa loob ng bahay para isama papunta sa ospital. Nakahinga siya na maluwag dahil maayos naman to at kailangan lang ng pahinga. Na magising si Olivia, kaagad silang umuwi. Han, please, umuwi na tayo sa bahay. Hayaan mo kung alagaan ko kayo? Sabi ni Gab sa kanyang asawa. Sige, pero hindi ibig sabihin okay na tayo. Sagat naman ni Olivia. At di siya nagprotesta pa. Thank you, hon. Oops! Pigil ni Olivia dahil balak siyang yakapin ni Gab. Si Gab muna nag-alaga kay Riley dahil nag-impake si Olivia sa mga gamit nila ni Baby. Nagpaalam din siya sa landlady niya na aalis na siya. Si Mara naman ayaw sumama sa kanya. Binigyan to ni Gab ng trabaho sa company at simula sa Lunes, doon na to magtatrabaho. Inalalayan ni Gab si Olivia dahil hanggang ngayon masama pa rin ang pakiramdam nito at kailangan ng pahinga. Bumiyahe sila pa uwi sa bahay nila. Pinigilan ni Olivia ang kanyang sariling umiyak na makarating na sila sa bahay nila noon. Tuwing nakikita niya ito, hindi niya maiwasang di malungkot. Kahit sandali lang siya tumira sa bahay na to, may mga alaala na halos lahat ay magaganda. Ang pagmamahalan nila ni Gab noon na para bang wala ng katapusan, pero akala lang pala niya yon. Dahil ngayon napagtanto ni Olivia na hindi lahat ng relasyon ay masaya at hindi lahat ng relasyon walang problema. Minsan ibang-iba ang nararanasan natin kaysa inaasahan natin. Doon siya pinatuloy ni Gab sa dati nilang silid. Pagpasok ni Olivia, bigla na lang pumatak ang mga luha niya. Sa bawat sulok kasi ng silid na noon, may mga alaala silang dalawa ni Gab ang nakakaalam. Humagulhol siya dahil hindi niya mapigilan ang sarili niya. Pero nang marinig niyang tunog ng pagbukas ng pintuan, kaagad pinunasan ni Olivia ang mga luha niya. Dahil niya nais na makita siya ni Gab na umiiyak. Han, I think nagugutom na si Baby, sabi ni Gab kay Olivia. Kaagad binuhat ni Olivia ang anak niya at nilapag niya sa kama para i-breastfeed. Si Gab naman nakatingin lang sa kanyang mag-ina. Nais niyang punasan ng luha sa kanyang asawa. Hindi niya nais na makita itong umiiyak. Lumabas na lang si Gab para maghanda ng pagkain para sa kanyang asawa. Nagluto siya ng sopas dahil alam niyang kailangan nito ng mainit na sabaw. Nang matapos siya, kagad siyang umakyat sa silid nila pero nang pumasok siya, nakita niyang mahimbing na natutulog ang kanyang mag-ina. Pero mas mahalaga na makainom ng gamot si Olivia kaya wala siyang choice kundi gisingin to. Han, kumain ka muna. You need to take your medicine, sabi niya sa kanyang asawa. Nagising naman si Olivia, tumingin siya kay Gab. Inalalayan siya ni Gab hanggang sa nakaupo na siya. May niluto tong sopas. Inihipan muna ni Gab ang pagkain niya para hindi na gaanong mainit. Si Gab na mismo ang sumubo kay Olivia para hindi na ito mahirapan pa. Hinayaan naman ni Olivia ang kanyang asawa na ito mag-asikaso sa kanya dahil masama ang pakiramdam niya at wala siyang lakas. May dumi ba ako sa mukha, Han? Biglang tanong ni Gab dahil napansin niya na nakatitig sa kanya si Olivia. Thank you. Mahinang sabi nito sa kanya. Thank you for taking care of me. Naging pabigat pa ako sa iyo, baka kasi may lakad ka pa? Mahina pa rin saad nito sa kanya. Don't think about it because it's not true. Hindi ka pabigat sa akin. Sorry kasi wala ako sa tabi mo ng mga panahon na kailangan mo ko. Nawala ako nung nahihirapan ka. Han, marami akong pagkukulang sa'yo. Kaya't sana hayaan mo akong bumawi sa inyo. Mahal na mahal kita at hindi ako magsasawa na hingi ng kapatawaran mo. Puno ng sinseridad na saad ni Gab sa kanyang asawa. Gab, I'm sorry kung umalis ako. I was hurt. Masakit sa akin na nalaman ko that you signed those contracts. Akala ko kasi mahal mo ko. Nasaktan ako ng sobra and now I realize that we are both victims here. Na pareho tayong biktima ng mga nangyari. It's not easy for me to forgive but give enough time. Kahit masakit pa. And I apologize for hiding our son. Galit ako kaya it's fine. Hindi mo kailangan humingi ng sorry at magpaliwanag dahil wala ka namang kasalanan. Kami ang may kasalanan sa'yo. Magalit ka lang sa akin na hayaan kitang gawin yon. Pero hayaan mo lang akong mahalin ka. Malungkot na saad ni Gab.
Thank you, sabi naman ni Olivia. Na matapos na siyang kumain, pininom na siya ni Gab ng gamot. Na makalabas to, napatingin si Olivia sa anak nila. Naiisip niya walang masama kung bibigyan niya ng masayang pamilya ang kanyang anak. Mahal niya ito at gusto niyang lumaki ito na may buo at masayang pamilya. Hindi katulad niya na pinagkaitan ng pamilya, na pinagkaitan ng mundo. Kung ano man ang naranasan niya at naisip niya na hindi dapat maranasan ng kanyang anak. Gagawin ni mommy ang lahat, anak. Magiging masaya tayo kasama ng daddy mo. This time, sisiguraduhin muna ni mommy kung tama ba na makipag-ayos tayo sa daddy mo. Kausap ni Olivia sa kanyang baby Riley bago siya humiga ulit sa tabi nito para matulog. Dahil sa panunuyo ni Gabriel kay Olivia, makuha na kayang muli nito ang loob ng asawa at mabuo ng kanilang pamilya? Handa na ba si Olivia magpatawad sa mga nagkasala sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.